Hi guys! Welcome and welcome back ulit sa aking channel. This is Donna again. And for today's video ay mag-share pa rin po ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na pang negosyo recipe at napakasarap din at napaka-refreshing na pang merienda ngayong summer. So kung naghahanap ka mare ng refreshing na pang merienda lalo na ngayong napakainit ng panahon o kaya naman ay pang negosyo recipe na napakasimple lang gawin at napakaliit lang din ng puhunan na kakailanganin ay perfect na perfect po para sa inyo itong isi-share ko sa inyo ngayon. So tara na guys, wag na nga nating patagalin at samahan nyo na akong gumawa ng isa na namang refreshing na pang merienda at patok na pang negosyo. Una nga mga mare ay lulutuin muna natin yung ating sago. So naglagay lang po ako dito ng konting tubig and maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng brown sugar. Pwede po kayong gumamit ng brown sugar kung wala kayong dark brown sugar. And then naglagay din po ako ng 1/2 tablespoon lang ng ating vanilla extract or vanilla essence. Tapos mga mare, i-mix lang natin yung mabuti para ma-dissolve yung nilagay natin na sugar. And hintayin natin hanggang sa mag-simmer. At kapag nga po kumukulo na ay ilagay na natin dito yung ating sago. So bali luto na po itong ginamit ko na sago. Ang gagawin lang po natin dito ay imamatamis lang natin ito para po hindi naman masyadong plain yung gagamitin natin na sago and at the same time ay may lasa din po ito. And then mga mare, next naman ay maglalagay lang ako dito ng konting egg yellow na food color para po medyo buhay yung kulay ng ating sago. Pero this is optional naman po, kung ayaw nyong maglagay ay okay lang din. So maglalagay lang po ako dito ng 2 drops and then i-mix lang natin yung mabuti at hintayin lang natin na mag-simmer ulit. And after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at kumukulo na itong ating sago. So at this point mga mare ay pwede na nating i-turn off yung ating kalan. At kung mapapansin nyo nga mga mare ay talagang kumapit na yung sugar dito sa ating mga sago dahil nagbago na rin po yung kulay nitong ating sago. So after natin itong lutuin mga mare ay i-transfer lang natin ito sa isang lagayan. At eto na nga guys yung mga kakailanganin nating mga ingredients. So gagamit po tayo dito nitong ating pinipig. And gagamit din po tayo dito nitong ating fresh buko or yung ating coconut. At eto naman guys yung ating niluto kanina na minatamis na sago. Pwede po kayong gumamit dito ng plain lang na sago kung gusto nyo. And syempre mga mare, gagamit tayo dito nitong ating gatas. So ito po yung gamit ko, yung aking milk mixture na pinaghalo na evaporated milk and ng condensed milk. Pero pwede po kayong gumamit dito ng evaporated milk lang. And gumamit na lang din po kayo ng asukal. And next naman po ay mag-a-assemble na tayo. So maglalagay lang ako ng 1 tablespoon nitong ating buko dito sa ating cups. Next naman mga mare ay maglalagay din tayo dito ng 1 tablespoon nitong ating pinipig. At maglalagay po ako dito ng konting sugar lang and maglalagay na rin po ako nitong ating milk mixture. At after nyan mga mare ay saka tayo maglalagay dito ng ating minatamis na sago. And after nyan mga mare ay maglalagay na tayo nitong ating crushed ice. At after po nating maglagay ng ating crushed ice, ay maglalagay na po tayo ulit nitong ating milk mixture. Again mga mare, pwede po kayong gumamit dito ng evaporated milk lang. So ang gamit ko po dito ay combination ng condensed milk at evaporated milk, kaya po hindi na rin ako naglalagay ng maraming sugar. So kung gusto nyo rin pong malaman kung paano ko ito ginagawa, kung paano ko po ito lutuin and para po sa exact measurement, mag-comment lang po kayo sa ating comment section para po ma-share ko din sa inyo. And lastly mga mare, para naman sa ating toppings ay maglalagay lang ako nitong ating minatamis na sago. So ganun lang kadali mga mare at eto na ang ating napakasarap at napaka-refreshing na pang merienda recipe.
And pwedeng-pwede nyo rin gawing pang negosyo at kahit nasa harap lang ng inyong mga bahay ay pwedeng-pwede nyo na po itong simulan. And ang maganda dito mga mare, kahit sa maliit na puhunan lang ay pwede nyo na po itong umpisahan. At para naman po sa presyo nitong ating buko pinipig con yelo o buko pinipig halo-halo, pwede nyo po itong ibenta from 15 to 25 pesos each. Depende po kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. At syempre, depende rin po yan sa size na gagamitin nyo para sa inyong cups. So hanggang dito na lang mga mare. Sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!